anti-Claire Neto. Abay, talagang hindi ko alam saan nanggagaling ang mga hugot niya. Mantakin nyo, sabihin na pinakapalpak daw sa DepEd itong si VP Inday Sara. Sos Mariosep. Una-una, hindi ko alam kung sino nagsasalita. Kasi siya ay tagapagsalita ng Pangulo. So hindi ko alam kung si Pangulo nagsasalita dyan, kung si Marcos Jr. No? Kung si Marcos Jr. nagsasalita dyan, talaga namang yung binanggit ni Inday Sara nung siya ay nagsumite ng kanyang pagbibitiw, pinipilit siyang magbitiw. At ang sinasabi pa nga is, ano bang gusto mo? Saan mo ba gusto ma-appoint? Patunay na yung sinasabi niyang palpak si Inday Sara sa DepEd ay tanging paningin lamang ni Ante Claire. Ngayon, ang tanong, ano bang kwalifikasyon ni Ante Claire para siya ang maghusga sa performance ni Inday Sara Duterte? Ang pagkakaalam ko, abogado nga siya, gaya ni Inday Sara Duterte, pero wala naman siyang specialized training sa bilang isang educator. No? Ibig sabihin ko po, siguro kung ang pula ay nanggaling sa isang dalubhasa na talagang bihasa pagdating sa larangan ng edukasyon, siguro matatanggap natin yung ganyang sinasabi niyang palpak si Inday Sara sa DepEd. Pero wala naman siyang ganyang kwalifikasyon. If at all, yan po ay napakasama sabihin sa kapwa abogada. Dahil alam nyo kami, bagamat iba't ibang mga larangan ng aming pinapasok bilang mga abogado, hindi natatanggal yung pagka-abogado namin. No? Dapat naman may konting respeto sa kapwa abogado. At alam ko na bagamat tayo nasa larangan ng politika at talaga namang mahilig manira ng manira itong Marcos Jr. administration, dapat naman hinay-hinay kapag ang pinupulaan ay ang kapwa abogada. Pero dahil nagsimula si Ante Claire, simulan natin ang paghihimay-himay niya. Una-una, siya ba'y qualified para mag-assess ng performance ng isang kalihim sa DepEd? Gaya sinabi ko, wala siyang special na kwalifikasyon. Bokya. In other words, ad hominem. Walang basihan. Meron bang pag-aaral na formal na ginawa na pinakapalpak ang 2 taon na paninilbihan ni Inday Sara sa DepEd? Wala. Bokya. Ad hominem. Ibig sabihin, paninira na walang basihan. Pangatlo, yan nga ba ay pananaw ng kanyang presidente? Hindi. Dahil salita na si Inday Sara, pinigilan siya mag-resign, inoper pa ng ibang pwesto, bagamat nung araw na yon, alas 10:30 ng umaga, napansin niya, nakainom na ng whiskey ang presidente. Bokya. Walang basihan. Pang-apat, sabihin na natin ang galing yan kay Marcos Jr. May kwalifikasyon ba si Marcos Jr.? Wala. Hindi nga nagtapos ng kolehiyo. Paano naman niya huhusgahan ang performance na isang abogada sa Department of Education na wala naman siya napag-aralan sa kolehiyo? Siguro, hindi talaga magsasalita ng ganyan ng Marcos Jr. dahil alam niya, kinakailangan magkaroon muna siya ng degree, ng papel bago magsalita sa kwalifikasyon ng ibang tao, lalong-lalo na sa posisyon ng Department of Education kasi education talaga napaka-importante po niyan. At buti sana kung kahirapan ang dahilan kung bakit ang Marcos Jr. ay hindi nakapagtapos sa pag-aaral. Hindi naman po. Ang hindi kanyang pagkakatapos ay nalathala naman yan sa Rolling Stone dahil nung siya estudyante, nako, singhot ng polboron doon sa Oxford, di ba? Sabi nga dun sa Rolling Stone magazine ng article na yun na hindi naman niya dinimanda for libel. Abay, kilo-kilo kung bumili ng cocaine itong Marcos Jr. nung siya estudyante sa Oxford. Magtataka pa ba kayo na siya ay drop out? Pero ang punto rito, sige, wag na natin siyang maliitin dahil siya ay drop out. Pero, naturalmente, dahil siya ay walang kahit anong kurso na natapos, wala naman siya karapatan maghusga sa kakayahan ni VP Sara bilang isang DepEd Secretary. Now, gaya na aking sinabi, siguro kung ang finding na yan ay pag-aaral na scientifico, matatanggap natin. Pero wala namang ganyang pag-aaral na scientifico. Siguro nga, isama na ni VP Sara sa kanyang budget itong taon na ito, ang formal na pag-aaral kung ano ang mga na-accomplish ng DepEd nung siya ay namumuno. Pero hindi gagawin ni Sara yan kasi hindi ganyan si Inday Sara, hindi niya kinakailangan magbuhat ng kanyang sariling bangko. So kung hindi si Ante Claire, hindi si Marcos Jr. at hindi ang mga non-existent experts ang dapat maghusga, sino dapat maghusga? Well, unang-una po, ang posisyon ng kalihim ay isang public office. Ang public office po, ang nagpapasweldo, taong bayan. Ang sinumpaan nilang katungkulan bilang public servants ay maging tapat sa Republika at itaguyod ang saligang batas. So naturalmente,
ang maghuhusga kung palpak o hindi si Inday Sara sa DepEd ay taong bayan. At naghusga na ba ang taong bayan? Opo. Ano ang sinabi ng taong bayan? Taliwas sinabi ni Auntie Claire, si BP Sara ang naging pinakamagaling na departamento, pinakamagaling na kalihim nung siya'y naglingkod bilang DepEd. O sasabihin nyo, salita-salita lang. Hindi po. Nagkaroon po ng mga surveys na kinukumpira ang performance ng iba't ibang mga kalihim at iba't ibang departamento. At doon sa panahon na siya'y nanungkulan bilang DepEd Secretary, 2 taon, 2022 hanggang 2024, siya po ang unang-una, pinakamataas ang trust rating, pinakamataas ang approval rating bilang departamento at bilang kalihim. Isa-isahin natin itong mga pag-aaral nito. Ito, Okta Research, tugon ng masa, conducted September 30 to October 4, 2023. 80% of respondents were satisfied with DepEd's performance. 79% said they trusted the agency. Only 3% said that they distrusted. Sa follow-up Okta survey noong Q1 2024, 82% of Filipinos trusted DepEd. DepEd was rated the best performing government agency with 84% satisfaction. Yan ba ang palpak? Pinagkakatiwalaan at dineklara ng taong bayan na best performing government agency, 84% satisfaction. O tignan naman natin kung anong naging husga ng bayan kay BP Sara mismo bilang kalihim. Tangere. Itong Tangere po, pag-aari ito ng mga malapit sa Marcos. Siguro naman po hindi nila pupurihin si Inday Sara. Bagamat itong survey na ito ay ginanap nung wala pang biyak sa unit team. No? Pero ang sabi ng Tangere, September 2023, 70% trust in her personally as Vice President and DepEd Secretary. Again, 70% trust when specifically asked about her role bilang kalihim ng DepEd. Sa May 2024, she was the top performing cabinet member. Ibig sabihin, noong Mayo 2024, siya ang pinakamagaling na miyembro ng gabinete, 58%. Okay? At bago siya umalis, noong Hunyo na 2024, siya pa rin ang pinakamagaling, pinakasatisfied ang taong bayan na bilang isang kalihim, ang kanyang grade 58%. Paano nyo sasabihin ngayon na si Inday Sara ay palpak? Kung siya ay naging palpak, hindi ba kailan lamang nagkaroon na naman ng survey kung sino ang hahalal na presidente? 31% ang Inday Sara. Ang number 2 niya, si Leni Robredo, hiwala pa sa kalahati. Kung palpak yan, maaalala ng taong bayan yan. Hindi nila kakalimutan ang pinakapalpak na kalihim para ikonsidera na maging presidente kung ngayon ang eleksyon. At ang tanong, meron ba talagang survey na nagsasabi na hindi mananalo si Inday Sara sa eleksyon kung gaganapin ang eleksyon sa panahon na kinuha ang survey? The most na meron po dyan, nag-statistical tayo sila ni Tulpo, ni Rapi Tulpo. Pero wala na po yun. Dahil pangatlo na ngayon ang Rapi Tulpo. Ang pumapangalawa ay si Leni Robredo. Ibig sabihin, kung naging palpak ang Inday Sara bilang kalihim ng DepEd, di hindi sana siya iboboto ng taong bayan ngayon para presidente kung ngayon ang gaganapin ang eleksyon. So Auntie Claire, saan nanggaling ang hugot mo na pinakapalpak si Inday Sara sa DepEd? Walang basehan. Sabi-sabi mo lang. At sino ka ba para husgahan ang Inday Sara Duterte? Ikaw nga ni minsan, hindi ka pinagkatiwalaan ng taong bayan. Hindi ka nakakuha ng kahit anong mandato, miski barangay captain. And yet, lalaitin mo ang pinakamaraming boto na nakuha sa kahit anong kandidato sa kasaysayan ng Pilipinas. Totoo po yan. Wala nang ibang kandidatong nakakuha ng 32 million gaya ng boto ni Inday Sara. Wala na po. Maraming nag-number 1 pero hindi po umabot ng 32 million. Kung naging palpak talaga si Inday Sara sa kahit anong ginampanyang katungkulan, siguro hindi po siya nakakuha ng ganyang kadaming boto. Sino ang linoko mo, Auntie Claire? Pwede ba? Alam ko na ang tingin mo sa trabaho mo
ay hindi lamang iparating ang mga ginagawa ng iyong presidente. Pero dahil wala kang ma-report sa taong bayan, kapag bagyo, what do we do now? Pag nalulugi ang GSIS, what do we do now? Eh si Mr. What do we do now, dahil wala kang magawang iba, ang ginagawa mo, tinitira mo na rin ang magiging kalaban ng inyong administrasyon. At ano ba itong reklamo mo na wala ang ginagawa si Inday Sara kung hindi siraan ng presidente? Hello, Ante Claire, hindi para siraan ng iba ang presidente. Yung presidente mismo ang dahilan kung bakit walang tiwala sa kanya ang taong bayan, hindi dahil sa paninira. Ano bang pinapakita niyong accomplishment matapos sa 3.5 taon? Yung 5,500 flood control project na nagiging dahilan ngayon kung bakit nagiging lawa ang buong Pilipinas kapag tag-ulan. Yung kanyang paghahabol di umano sa mga walangyang contractors na lumamon ng flood control project, eh bakit? Ang pinakamalaking mga nilamon dyan, ang pinakamalaking mga kumpanya pag-aari ng napakalapit sa kanyang mga aliado sa gobyerno, sa Kongreso. At ang mga nanglamon ng mga Daban ng Bayan dyan sa mga flood control, mga congressman na napakalalapit sa kanya. And yet, sasabihin niya, ipakukulong niya. Sige nga, ipakulong mo si Zaldico. Sige nga, ipakulong mo yung kapatid ni Zaldico. Sige nga, ipakulong mo si Speaker dahil lumalabas na sila ang pinakamalaking nakuhang mga allocation para sa flood control project. Sige nga, ipakulong mo yung Dong Gonzales na naging Deputy Speaker at yung iba pang nasa listahan na top-notchers pagdating sa pondong nakala, pagdating sa flood control. And yet, sasabihin mo, magrereklamo. Sige nga, nasaan na? Yung kongresista ng Mindoro, sabi mo talagang nagsabi ng local government units, talagang walang katuturan yung mga flood control projects doon. Yung mga congressman na talagang responsable diyan sa mga ghost projects sa Bulacan. Sige nga, ipakulong mo. Hindi mo kaya ipakulong yan. Kasi yung mga yan, nabigyan ng sandamukal na pondo para sa flood control dahil nanilbihan sila ng tapat dyan kay Marcos Jr. Kaya hindi mo yan mapapakulong. Yan ang dapat puntiryahin mo. Dahil yung sinasabi niyong ninakaw ni Inday Sara na 125 million, wala namang pruweba at merong certificate ang COA na tama at walang problema sa mga report na sinumite ng DepEd para sa kanyang mga pondo na ginastos. Di ba malinaw naman yan? Siyempre, sinasabi niyo, na-dismiss lang impeachment. Hindi naman ibig sabihin, wala siyang pagkakasala. Bakit? Meron bang presumption of guilt? Ang alam ko, merong presumption of innocence at hindi presumption of guilt. Kaya wag mong sabihin na palibasa may paratang, guilty na sa Inday Sara. At yung mga kabalbalan mo na sinasabi mong palpak sa Inday Sara, nasaan ang suporta? Ako, nang sinasabi mong kabalbalan lang yan, sinuportahan ko ng datos. Ano yung datos? Cross-sampling research. Yung ginawang cross-sampling research survey ng mga research outfits na ginawa sang-ayon sa isang scientificong mga pamamaraan na validated kahit kaino naman kasing survey hanggang ngayon, walang ibang iboboto bilang presidente, walang ibang pinagkakatiwalaan at pinaaprubahan na opisyal sa gobyerno kung hindi ang Inday Sara Duterte. So alam ko mahirap yung trabaho mo kasi nagpapakute ka, nagpapagaganda ka pa lalo ng papel mo kay Marcos Jr. Pero wag mong gawin yan at the expense of your own credibility. Kasi pag ikay nagpula na walang dahilan, mawawalan ka ng kredibilidad. At saka, abogado ka pa naman. Hindi ba tayo mga abogado, we live by the rules of evidence? So ipakita mo, Ante Claire, nasa ang ebidensya mo na napakapalpak ni BP Sara nung siya ay kalihim sa DepEd. Ako, nagpresenta ko ng datos na siya ang pinakahinangaan at ang DepEd ang pinaka-approve at pinaka-satisfied ng taong bayan nung nanungkulan si BP Sara. Anong ebidensya mo? Wala. Akala mo, palibasa, napakalakas ng mikropono mo, lahat ng maririnig ng tao sa mikropono mo ay katotohanan. Ebidensya, ebidensya, ebidensya. At habang wala kang mapakitang ebidensya, laban doon sa mga ebidensya na pinakita ko na ang taong bayan naghusga na sila ay more than satisfied doon sa performance ni Inday Sara bilang DepEd Secretary,
ang aking rekomendasyon, shut up. Less talk, less mistake. Bye. Maraming salamat po sa inyo. Patuloy na pagtangkilik. Pasensya na kayo. Nanggagaliiti ako. Nag-exercise na nga ako. Hindi pa ako naliligo dahil gusto ko lang ilabas yung kabusitan ko. Akala ko pag nag-exercise ako, mawawala na yung busit ko dyan kay Auntie Claire na yan. Pero ang pikon ay talo. Tayo naman yung nagsasabi, suportahan lamang ang mga paratang ng ebidensya at pagdating sa ginampanang katungkulang ni Inday Sara, ang ebidensya po, kabaliktaran ang pinapakita. Pinaka naging magaling ang DepEd sa lahat ng ahensya sa pamumuno ni DepEd Secretary Vice President Inday Sara at pinagkakatiwalaan at pinaka-approve pa rin sa lahat ng kalihim ang VP Inday Sara.